Kaya presikat sa mga oras ito tayo dadako na po sa pinakahuling bahagi ng ating pananampahan, ang pagkikinig ng salita ng Diyos na ito'y dadalhin po sa atin, sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal po yung minamahal. God bless you ating mahal kapatid, beloved ka-preacher, beloved brother Randall. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. O, padakilat o pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal po kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat po. Mahal po sa lahat. Lahat ng mga kabutihan mo, Diyos, sa aming mga buhay. Mahal po sa po ng panalangin. Ay minamahal at ginagalang Evangelista, Willisada, Albeda, at Prophet, Loving God, patawarin mo bawat sa amin na Diyos. Ikaw po maglagay sa simbal ng salita, ikaw po bukas sa aming pangunawa, at mabigay ng karunungan sa iyong bangaral, may pangaral kong mga salita mo, po na pag-ibig at kapangyarihan. Sumami ikaw, Diyos, hallelujah, sa hapon ito, sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasalat mo, mahadlangan mga gawa na kaaway, lumay sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, God bless you po, minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Namal the highest praise, worship, glory and honor belongs only to loving God. Sa ating mahal na Panginoon sa Kristo lamang po ang pinakamataas na papuri. Walapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Siya lang pang ating pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, sa manalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at kaya hindi po ating pinapabot ating dobling paggalang sa Man of God, sa propeta na ating mahal na Panginoon, ating dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeda, na ito ay prophet of a loving God, siya pong ginamit ng mahal na para sa ating kaligtasan, minamahal, at minamahal, pag-alala po sa mga turo at aral na iniwan po sa atin, ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Linus C. Almeda, beloved Mama Dear, we give double honor, minamahal, at sa kanilang buong sambahayan, to the beloved Almeda family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor, minamahal. At magandang hapon po sa lahat ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng mga workers, sa lahat ng mga ginagamit sa mga po, mga choir members, mga musician. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, sa lahat ng nanonood sa webcast, minamahal, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Praise the Lord. Mali say, praise the Lord. Minamahal tayo pinadako sa salita ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Di po talakay na covered by God's mercy. Tayo po ay nababalot ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ko po ito nasabi, minamahal? Sapagkat aking pong nakita, minamahal, sa gawanan na gawain ito, mga minamahal, yung pagkilos ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Na kahit na po mga minamahal, bawat isa sa atin, mga minamahal, may kanya-kanyang mga naranasan. Paano tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi pa nga, minamahal, ang ating mahal na pastor, sabi na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista, na kung kanyang pangangaral, mga minamahal, ay wala sa katotohanan, mga minamahal, wala ni isa sa atin na magbabago ang buhay. Wala ni isa sa atin ang gagaling ang mga karamdaman. Wala ni isa sa atin ang magpapasalamat sa Diyos. Pero tayong lahat, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil totoo ang ipinapangaral ng ating mahal na Evangelista. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ano pong sabi ng Biblia? We are called to show forth His praises. Tayo po'y tinawag ng Diyos para sabihin, ipahayag ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Buksan po natin ating mga Biblia, minamahal. From the first epistle of Peter, chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light.
Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, ng talata 9. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makarangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilas-gilas sa kalinawagan. Amen. Palapakan po natin ang salita ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Tayo daw po ay piniling lahi ng mahal na Panginoon. Hindi po tao ang pumili sa atin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat po tayong magpasalamat. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sapagkat lahat ng mga mabubuting bagay na tinanggap natin sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin po yun, mga minamahal, dahil sa habag ng Diyos. Nakapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sa ganang atin. Everybody say, praise the Lord. Sabi po rito, chosen generation, royal priesthood, maharlika ng mga saserdote, hariano ng mga saserdote. Sabi ng Biblia, banal na bayan, holy nation, a peculiar people, private possession of God. People which are private possession of God. Sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon na bayan, mga minamahal. No? Bakit po ito ginawa ng Diyos sa atin? Anong sabi ng Biblia? Ang layunin ay upang sabihin natin ang kapurihan ng Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya po yung ating mga patutuo, huwag po natin yan itago, huwag po natin yan itabi. Kung dito nakakapagpatutuo na po tayo, naririnig na yung mga patutuo natin dito sa pulpito, huwag po natin ipanghinayang na i-share yan sa mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Bakit po? Hindi sarili natin ang pinupuri natin. Kung tayo'y nagbago, hindi sarili natin ang nagbago sa ating sarili, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung gumaling ang ating mga karamdaman, mismo tayo saksi na Diyos ang nagpagaling sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun po ang layunin. No? Marami pang tatawagin ng Diyos, marami pang ilalapit ang mahal na Panginoon, kaya minamahal hindi pa siya dumarating. Amen po ba? Amen po ba? May mga tatawagin pa ang Diyos. Sino ang gagamitin ng mahal na Panginoon? Yung kanyang piniling bayan. O, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po yun. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Alam nyo, na-experience namin, minamahal, kapag kami pupunta ng ibang outstation, yung mga patutuo nila, para sa kanila, narinig na nila. Kasi siyempre, doon dumadalo yung mga kapatiran. Pero para sa akin, minamahal na minsan lang makabisita doon, ngayon ko lang yung narinig bago sa pandinig ko. Amen po ba? How much more kung sasabihin natin yan sa mga hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon? Dahil tingnan niyo po, anong sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 10? 1 Peter chapter 2 verse 10. Kindly po mga minamahal. The first epistle of Peter, chapter 2, verse 10. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, ng talata 10. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano po yung sabi ng ating kapatid kanina, minamahal, nagpatutuo? Na marami na naghikayat sa kanya, minamahal, magpagamot, mga minamahal. Ayaw niya. Nag-by faith talaga siya, minamahal. Medyo naramdaman niya na yung nahihirapan na yung kanyang katawan. Pero patuloy lang siyang umasa sa mahal na Panginoon. Patuloy na nanalangin. Anong sabi ng Biblia? Diyos ang nagpagaling ng kanyang karamdaman. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Dati, nung tayo nasa reliyon, nung tayo nasa ating mga kinagis na reliyon,
Nasabi, langit, dadalhin tayo sa langit, pero pag hindi ka sincero, yun ang turo ng reliyon natin dati. Langit daw, pero pag hindi ka sincero, purgatorio. Ilan na yung mga nasa purgatorio na hanggang ngayon nasa purgatorio pa rin? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Nasa purgatorio pa rin. Walang katiyakan kung langit ba ang pupuntahan. Dahil marami rin ang hindi nakakasunod. Kung tatanungin mo, may patotoo ba? Yung mga patotoo natin, mahalaga po yan. Tanungin mo, kung tayo nasa reliyon, wala tayong mga ganitong testimonies. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Pero itong mga patotoo na ito na ating binabanggit, paulit-ulit nating sinasabi, sinishare sa iba, ito po yung sinasabi ng Biblia, dati wala sa atin ang habag ng Diyos. Pero ngayon, nasa atin ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. We have obtained His mercy. No? Hindi tayo bayan ng Diyos dati. Hindi tayo mga anak ng Diyos dati. Pero ngayon, alam natin kapag tayo manalangin, makikinig ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. O kapatid natin kanina, pagtawid niya ng kalsada, hindi niya napansin na meron palang sasakyan na mababangga siya. Nung siya'y tumalsik, mga minamahal, nawalan siya ng malay, maya-maya pagising niya, marami ng tao nakapaikot sa kanya. Akala nung nakabangga, patay siya, nagulat, nagising, buhay, mga minamahal. Akala nung nakabangga, baka may fracture, gusto niya makatiyak, dinala sa ospital, pina-x-ray, purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang fracture, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan nag-iisip ako kasi maraming beses na nangyari. No, yung mga nakakabangga ng taga-Jesus Miracle Crusade, may kapatiran pa tayo na naipit yung motor nila doon sa truck. No? Nabangga ng motor, magkasim motor. Minsan maisip ko, siyempre, wala namang fracture, walang pilay. Wala silang obligasyon. Kumbaga, parang naisip ko tuloy, maswerte itong nakakabangga ng mga taga-Jesus Miracle Crusade kaya walang obligasyon. Amen. Amen? Maswerte sila. Pero mas pinagpala naman tayo ng ating mahal na Panginoon dahil iniingatan tayo ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Mas mapalad tayo dahil iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, minamahal. Nung hindi pa natin kilalang mahal na Panginoong Kristo, hindi natin alam, yes, naririnig natin yung pangalan ng mahal na Panginoon, ipinapangaral sa mga mangaral, pero hindi pa natin siya talagang kilala. Hindi nga natin na wala nga sa puso nating sumunod. Pero nung i-bless tayo ng mahal na Panginoon, nung niligtas tayo at pinagpala, pinagaling, binago, nabuksan ang ating pag-unawa at natuto tayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, minamahal. Ito po yung kaibahan. Everybody say, praise the Lord. May mga taong alam ang salita ng Diyos, nangangaral, pero hindi nila naranasan ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So sumusunod sila kasi alam nilang salita ng Diyos. Pero mas mapalad yung pinagpala ng Diyos. Bakit? Nabuksan ang pangunawa at natutong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Minamahal. John chapter 9, verse 29 to 33 from the book of John. St. John chapter 9, verse 29 to 33. The Gospel according to St. John chapter 9, verse 29 to 33. We know that God spake unto Moses, as for this fellow, we know not from whence he is. The man answered and said unto them, Why herein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and that he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not
of God, he could do nothing. Ito po sa aklat ng 1, Kapitulo 9, ang talata 29 hanggang 33. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanya sinabi, narito nga ang kaligagilas-gilas na hindi niyo nalalaman kung siya'y taga saan. At gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino man tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinapakinggan niya. Buhat ng lalangin ng sanlibutan ay hindi narinig kailanman na padilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak sa bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makagawa ng anuman. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita natin, pinakamamahal na Panginoon, minumahal. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo po, anong sabi ng mga Pariseo? Alam namin ang Diyos nang usap kay Moses. We know that God spake to Moses. Alam namin nang usap ang Diyos kay Moses. Pero ang taong ito, ang tinutukoy nila, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pero ang taong ito, hindi namin alam kung saan siya galing. Ito kasi mga minamahal mga Pariseo, nakatutok sila sa bersikulo, kagaya yung sinabi nila. Sabi ng mga Pariseo, magbasa nga kayo ng Biblia. Saan ba manggagaling ang Misaya? Saan manggagaling ang tagapagligtas? Sa Nazareth? Wala naman po sa Biblia yun na ang tagapagligtas manggagaling sa Nazareth. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, galing ng Nazareth. Bakit po? Kasi, nung ipanganak siya sa Bethlehem, hinanap siya ni King Herod, gusto siyang patayin. So, dinala ng anghel si Jose, si Mary, sa Nazareth. Kaya doon siya lumaki. But actually, doon siya pinanganak sa Bethlehem. Ang tagapagligtas, sabi ng Biblia, ipapanganak sa Bethlehem. Naghusga sila agad ng mahal na Panginoon. Hindi ito yung tagapagligtas kasi sa Nazareth siya galing. Hindi nila alam ng ating mahal na Panginoon sa Bethlehem ipinanganak. Lumaki lang siya doon sa Nazareth. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mahirap silang makumbinsi. Mahirap. Pero yung bulag, mga minamahal, naunawaan niya, sabi niya, di mas lalo tayong mamangha, mas lalo tayong magilalas. Bakit? Hindi natin alam kung saan siya galing. Pero ang aking karamdaman, ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Amen! Kaya, mapalad yung pinaghimalaan ng Diyos. Di po ba? Maka-amen po ba kayo, mga minamahal? Maka-amen po ba tayo? Mas mapalad yung pinaghimalaan ng Diyos. Bakit? Ikaw mismo, kumbinsido ka na buhay ang ating pinakamamahal na po yung makapangyarihan siya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi ng bulag? Dating bulag, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Di mas dapat tayong mamangha dahil hindi natin siya alam kung saan galing, pero ako'y dating bulag. Ngayon, nakakakita na. Pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Sabi niya, pero bang, since time immemorial na bulag nakakita? Sabi niya, tingnan mo yung pangungusap ng taong pinagpala ng Diyos. Tingnan mo yung pangungusap ng taong nakaunawa na. Sabi niya, meron ba since time immemorial na bulag, nakakita, pinagaling? Di ba, minamal pa rin yung ibig sabihin niya, minamal, hindi ito gawa ng tao. Amen. Ano sabi niya? Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, pakinggan niyo, minamahal, kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, wala siyang magagawa. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na po yung malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.